Dahon ng kamuting kahoy. Mayroon palang kakayahan at bisang taglay upang ikaw ay makaiwas sa anumang sakuna o aksidente sa iyong paglalakbay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamamangha ka sa mga kakaibang gamit at bisa pala ng dahon ng halamang ito na kilalangan natin sa katawagang kamuting kahoy. Mga kakayahang maaaring ngayon mo pa lamang maririnig. At kung papaano nga ba ito gagamitin o isasagawa. Kaya samahan niyo akong tapusin ang videong ito. Ang kamuting kahoy o cassava ay isang uri ng woody shrub na nagmula pa nga sa bansang South America. Subalit kilala din ito sa mga katawagang maniok, yuca, tapioca, balinghoy, at Manihot esculenta bilang scientific name. Ikaw, ano ang tawag sa probinsya ninyo ng kamuting kahoy? Ang kamuting kahoy ay isang halamang mainam tumubo sa mga tropikal o subtropical na rehiyon. Ito nga ay pangatlo sa pinakamalaking pinagmumulan o pinagkukunan ng pagkain ng tao. Mayaman ang kamuting kahoy sa harina o cassava starch na pinagmumulan nga ng carbohydrates o pamalit sa kanin at mais. Ang bansang Nigeria ang sinasabing pinakamalaking lugar na pinagmumulan ng kamuting kahoy. Subalit Thailand naman ang pinakamalaking exporter nito. Maaari nating ilaga ang ugat o laman ng kamuting kahoy. Ginagawang suman, harina, cake, at pampalasa sa mga lutuin. Maaring matamis o mapait ang lasa ng laman ng cassava dahil ito sa taglay nitong anti-nutritional factor at toxins. Mas mapait, ibig sabihin ay mas marami nito. Kung kaya kinakailangan ng tamang proseso ng pagluluto upang mapasarap ito at maalis ang labis na toxins dito. Sapagkat kung pamali-mali ka ng pamamaraan ng pagluluto nito, ay maaari kang matamaan ng cyanide intoxication, goiter, pagkaparalisa, o maaaring humantunga sa kamatayan. Kaya kapag nakakita ka ng puno ng kamuting kahoy, ay mag-isip ka muna dahil hindi lahat ng uri nito ay safe kainin at hindi nakalalason. Madali rin lamang magtanim nito. Kumuha ka lamang ng bahagi ng katawan nito at ibaon sa lupa ay agad-agad na itong tutubo. Pagdating naman sa paklang ng dahon nito, ay marahil naaalala mo pa na ginagamit nga ito ng mga bata sa pangkulot ng buhok. At ang dahon mismo ng kamuting kahoy ay napakasarap na laing o ginataan. Subalit alam mo ba na maliban pala sa lahat ng nabanggit natin na kinagagamitan nito, ay mainam din pala ang dahon ng kamuting kahoy na panlunas o proteksyong pang-espiritual. Ito ay mabisang pantaboy sa mga masamang espiritu. Napakaganda rin itong pangpaswerte sa buhay. Kung sakali naman na ikaw ay magbabiyahe ng malayuan, mainam itong makakatulong upang hindi ka madalas maihi o ma-jingle sa daan. At idagdag pa rito na maaari kang makaiwas o makaligtas sa anumang aksidente o sakuna sa kalsada. Kung ikaw naman ay nasa ilalim ng spell o gayuma, mawawala ito gamit ang dahon lamang ng kamuting kahoy. Mainam rin itong makapagdudulot ng saya at malusog na pagsasama ng mag-asawa. Epektibo rin ito upang mahinto na o matigil na ang palagiang pag-ihi ng sinuman habang sila ay natutulog. May mga ilang nagpatunay na rin na maging ang dahon ng cassava ay mainam na kabal upang hindi katablan ng bala ng baril. At higit sa lahat ay upang mawakasan ang problema mong pang-finansyal. Ngunit hindi karamihan o hindi lahat ay nakababatid o nakaalam ng mga kagamitang ito. Kaya halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa.
Kumuha ka ng 7 hanggang 10 piraso ng dahon ng kamuting kahoy at samahan mo ito ng bawang. At gamit ang mortar and pestle o ang almeris ay durugin at tudturin ang mga dahong ito. At pagkatapos ay kunin naman ang magiging katas nito. Ipahid ito sa buong katawan bago kayo matulog at gawin ito sa loob ng 3 linggo nang walang palya. Kung gagawa ka naman ng mixture nito, ay huwag na huwag mo itong isi-share sa iba. Subalit maaari lamang itong gamitin ng 2 tao kung kayo ay mag-asawa. Sa tulong ng ritual na ito ay siguradong matatamo ninyo ang inyong mga ninanais sa buhay. Basta isa puso lamang ang inyong ginagawa. Ngayon mo lamang din ba narinig ang mga pamamaraang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hello, what's up? Your best here. Nakatikim ka na nga ba ng gulay na dahon ng kamuting kahoy o ng kasaba? Ang balinghoy, kamuting kahoy o kasaba sa Ingles ay tinatawag ding Manihot esculenta o yucca plant. Isang uri ng makahoy na halaman na nagmula pa nga sa South America, sa mga bahagi ng Brazil at Andes. Bagaman buong taon ay naglalaman o nabubuhay ang kamuting kahoy, ito ay tinatanim at hinaharvest naman seasonally. Masarap at masustansya ang laman ng kamuting kahoy. Ito nga ay mayaman sa carbohydrates at mainam na source ng harina. Pangatlo nga ang kasaba sa mga pangunahing pagkain katulad ng kanin at mais, lalo na nga sa mga papaunlad pa lamang na mga bansa. At maging dito sa atin sa Pilipinas, marami pa rin ang nagtatanim ng kamuting kahoy. Subalit alam mo ba na maliban sa mga laman nito, pati pala ang dahon nito ay napakasustansya. Masarap itong gulay, ginagataan man o iginigisa. Subalit ang mga dahon nito ay mayroong tinataglay na pait, bunga ng cyanide content nito, at sa ibang variety nga ay napakarami nito. Kaya naman marapat na alam ninyo ang tamang pagpre-prepara o pagluluto ng dahong ito, dahil maaari kayong maangi, magkagoiter, maparalisa o ang pinakamatindi ay maaari ninyong ikamatay. Subalit napakaraming gamit at pakinabang na hatid-hatid ng mga dahong ito ng kamuting kahoy. Maliban sa ito ay masarap na gulay ay maaaring maging lunas pala sa napakaraming kondisyon sa katawan. Kaya naman halika at ating isa-isahin ang mga pakinabang nitong dala. Makatutulong ito upang malabanan natin ang pagkakaroon ng anemia. Sa tulong din ng gulay na dahon ng balinghoy ay mapapababa natin ang bad cholesterol sa katawan at madaragdagan naman ang good cholesterol. Mababawasan din ang tsansa o ang risk ng hypertension. Napapanatili din ito ang balancing level ng blood acidity at ang risk sa pagkakaroon ng stroke. Mainam din ang dahon ng kasaba o ng balinghoy sa naglalagas na buhok, natutuyong balat, sa kamay man o sa binti. Mahusay din ito upang mabawasan ang sakit na dinaranas tuwing mayroon kayong buwan ng dalaw. Mahusay na kainin ng mga buntis ang mga dahon ng kamuting kahoy upang makaiwas naman sa pre-eclampsia habang sila ay nagbubuntis. Mababawasan din ang mga negatibong pakiramdam ng mga tao o mga kababaihang nagme-menopause na kung kakain sila paminsan-minsan ng dahon ng kamuting kahoy. Maganda para sa kalusugan ng utak ang pagkain ng gulay na ito. Mainam din sa mga buto at sa kalusugan ng ating ngipin. Makakaiwas din tayo sa pagkakaroon ng kidney stone kung kakain ka nito.
Pampalinaw din ng mga mata o ng ating paningin ang gulay na dahon ng cassava. Pampabalik ng gana sa pagkain, mabilis na paghilom ng mga sugat at galos sa balat, at nagpapabalik ng sigla o ng sex drive. Kaya naman, nakalulungkot na hindi natin alam o hindi alam ng karamihan na napakasustansya pala ng gulay na dahon ng talbos ng cassava. Hindi kamahalan, mabibili sa pangkaraniwang pamilihang bayan at napakasarap na gulay. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng gulay na dahon ng kamuting kahoy? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman.